Ako ang facilitator ngayon. Nais ko lamang pong magbigay ng announcement. Announcement po para sa lahat ng kawan, sa lahat ng shepherd. Ang deadline po ng submission natin para sa contribution natin para sa pambili ng kandila sa gaganapin ng sa linggo ng pagkabuhay, sa prosesyon po natin. Pakibigay lang po kay Mother bago kailangan po Huwebes nasa kanya na po para po maibili niya ng kandila. Hindi, yung prosesyon natin sa linggo. Sa Divine Mercy po, yung prosesyon po natin ng Divine Mercy sa 12 po. Kaya po lahat ng shepherd, pakibigay na lang po yung contribution natin para pambili po natin ng kandila para sa gaganapin na prosesyon. At isa pa po mga kapatid, gusto ko lang pong samantalahin ang pagkakataon na to na upang magpasalamat po ako sa lahat ng CAPS, sa lahat ng alagad, sa lahat ng tagasunod at lahat ng pasyente na nakiisa nung ginanap na mahal na araw nung Lunes Santo, Martes, Miyerkules at Huwebes. Sa lahat po ng mga alagad, maraming pong salamat sa inyo. Sa bawat gampani na ginampanan po ng bawat isa, maliit man po ito o malaki, subalit ito po ay pare-parehas lang sa mata ng ating Panginoon. Sapagkat ang bawat isa ay tumalima ng may kagalakan, may pag-ibig sa kanilang puso. Muli po, maraming salamat sa mga alagad kong mahal, sa mga CAPS kong mahal, sa mga tagasunod, sa mga pasyente. Maraming pong salamat sa pagmamahal ng bawat isa. Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos. At ngayon po, medyo announcement kasi po late yung posting ko para po hindi nagkakagulo mamaya. Kung papahintulot po mamaya na magkaroon uli ng bendisyon ngayong unang gawain ng taon ng April. Ang posting po para kay Mother, si kapatid na Lando, kay Mami Beth, si JR, kay Rowena po, si Malu, kay Arlene, si Jay, kay Berhel, si Melissa, kay Mirna, si Tita Amor, kay Dory, si Nening Baliwag. Marami pong salamat at isang magandang umaga po sa ating lahat. Salamat po. Buhay po ba ang Diyos? Kumusta na po ba ang mga anak ng Diyos sa nakaraan nating tinatawag na Holy Week? At sa atin po bang mga nakaraan na yan na paggunita sa pagkamatay at pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo, tayo po ba ay nakapagtika na? Nakapagtika na po ba tayo? Ay, maraming salamat naman po at tayo nakapagtika na. Sabi nga po ng ating Panginoon na hindi man sa pagsapit ng pagkamatay at pagkabuhay ng ating Panginoon, marapat na tayo araw-araw nagninilay para sa kaganapan sa bawat araw na ating nakakamtan sa ating buhay. Sa mga biyaya, mga pagdalisay, dapat ipagpasalamat natin sa ating Panginoon sapagkat siya lamang talaga ang makapagbibigay kung ano ang marapat sa ating buhay. Sa umaga pong ito, ang ating pong pagninilayan ay kung paano na nga po ba tayo nakapagtika sa loob ng isang taon na pagunita ng pagkamatay at pagkabuhay ng ating Panginoon. At bago po ako tumawag na mga magbabahagi para sa kadakilaan ng ating Panginoon, ay nais ko pong tawagin ang ating kapatid na may kaarawan sa umagang ito. At nais ko pong tawagin ang ating kapatid na si... Saan po ba yung may birthday? Kapatid, nasaan na po ba kayo? Ito na po pala. Ito na po yung ating kapatid na may kaarawan. Para siya ay makapagpasalamat sa ating Panginoon, nakadakilaan niya. Salamat po. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ngayon po, nung ano pa po talaga birthday ko, nung March 31. Kaya lang po, Martes Santo po yun. Kaya ngayon lang po. Ang masasabi ko lang po ay, mawalang hanggang papurit pa sa salamat po ang binabalik ko sa inyo sa mga taong pinagkaloob niyo sa akin at ngayon po sa karagdagan pong taon na pahiram niyo muli.
maraming salamat po sapagkat na akay po sa lugar na ito, sa banal na dambana. Sapagkat sa dati ko pong buhay, punong-puno po ako ng pag-aalala. Lahat po ng bagay, hindi pa po nangyayari, iniisip ko na. Subalit, sa pag-araw-araw pong pagpunta ko dito, na sa pakikinig po ng mga banal na salita, sa pamagitan po ng mahal na Apo, ay lubusan ko pong nadama ang ating Ama na siya po'y talagang buhay na kumikilos sa ating lahat, na nananalig. Basta manalig ka lang po sa Kanya, ang lahat po ay bibigay niya. At magagalak ka po talaga kapag po siya ay lubusan mo makilala. Kaya wala po akong ibang hinihiling sa bawat gabi na bago ako matulog, pagising ko, na sana po ay wag na po akong mawalay sa Ama at higit niya po akong bigyan ng lakas ng pananampalataya na lumalim pa ang pagkilala ko sa Kanya. Tulungan niya po akong wag nang mawalay sapagkat napakasarap pong mabuhay kung lubusan mong makilala ang ating Ama. Mawala ka pong, hindi ka po nag-aalala sapagkat alam mo na nandyan lang po siya, na handang gumabay po sa atin, pumatnubay. Hindi lang po sa akin dahil ganun din po sa mga mahal ko sa buhay. Kaya walang ngang papurit pa sa salamat po ang binabalik ko sa inyo, Ama. Maraming salamat po. Maraming salamat, mahal na kapatid, at muli, happy birthday. Sa ating pong tema ngayong araw na ito, na kung paano na nga po ba tayo nakapagtika para sa nakaraang pagunita ng pagkamatay at pagkabuhay ng ating Panginoon. Mag-ano lang po ako ng kapirasong pahayag bilang sa aking sarili po. Ako po ay nung inatasan ng banal na espiritu na tumungo ako sa dagat upang ako'y maligo sa ganap na alas 9 ng umaga ng Biyernes Santo at sa Sabado de Gloria naman ay alas 3 naman ng hapon. Marami po akong napagnilayan sa lugar na aming tinunguhan at tunay nga po na pagka nasa Panginoon ka na, marami kang kalumbayang madarama sapagkat kung paano ka nagagalak na nakita mo ang mga likha ng ating Panginoon ay talagang pasasalamatan mo siya sapagkat napakabuti ng Diyos. Subalit sa kapaligiran nga po bilang sila'y nagkakasayahan, talaga pong mga maiingay ni hindi man lang po siguro nakapanalangin sapagkat sila'y nagiinuman, talaga pong kasayahan na isa sa kinalulumbay ng ating Panginoon. At mapalad po tayong naririto sapagkat sa pamagitan ng ating banal na espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Konsing, tayo nga ay nabuksan, tayo nga ay naliwanagan, tayo nga ay natututo ng magnilay. At sa pagninilay ko po, na kahit na po pala sa maliit na bagay na ating ginagawa sa ating kapwa, ay isa pong paghihirap na ginagawa ng Panginoon para sa atin. Halimbawa po, yung tayo po ay mayroon na sa ating sarili, subalit patuloy po tayong nakikipaki. Yung po bang kahidhiran, yun ho pala ay kasuklam-suklam para sa ating Panginoon. Na kung sasabihin ng ibang tao ganun lang naman yun maliit na bagay lang naman. At nagchichismis tayo ng ating kapwa, hindi po pala marapat yung ganun. At lalo na po kung ang gagawin natin ay makapagpapahamak tayo ng ating kapwa para lamang sa ating kapakanan, yun din po ay hindi kalugod-lugod sa ating Panginoon. At ang isa pa pong napagnilayan ko pa, na kung ikay katulad ko po, lingkod ako ng Diyos. Nagpapahayag po ako sa inyo ng
mabubuting balita kaukulan sa ating Panginoon. Subalit, taliwas naman po pala ang aking ginagawa. Halimbawa po, pinapaliwanag ko sa inyo na kung ako ay may liwanag o kayo ang may liwanag at ang kapwa ninyo ay wala pang liwanag na kagaya ng nakamtan mo, di po ba tayo ang uunawa? Di po ba tayo ang magbibigay ng liwanag? Subalit, marami po na nagsasalita ng kaukulan sa Panginoon, subalit hindi po na ibibigay ang liwanag para sa ating kapwa. Napakahirap po ng ganun, napakalaking parusa po ng Panginoon yun. Kaya po sa umagang ito, atin pong simulan ang pagbabahaginan kung paano nga po buwan tayo nakapagtika sa loob ng ilang araw na paggunita sa pagkamatay at pagkabuhay ng ating Panginoon. At para po sa umagang ito, upang po mapasimulan, ay tatawagin ko po ang ating minamahal na kapatid na si Tita Beth. Salamat po aming dakilang Ama sa araw na ito na handog mo sa bawat isa sa amin. Muli po ay nagpapasalamat kami ng lubusan sa muling pag-akay na ginawa mo upang ipadama mo ang iyong ganap na pagmamahal sa bawat anak na naakay mo. Nandirito po sila, Ama, sa loob ng iyong dambanang banal. May kani-kanyang dinadala sa kanilang puso't kaisipan. May mga problema na kung magkamisan ay nagpapahina sa kanila, lalo na't kung hindi pa kayo ganap na kilala. Nawa po, Ama, hindi masayang ang araw na ito na sila ay naakay mo. Sa kanilang pagtitiwala sa iyo, ang mga problemang ito, ang kabigatan na kanilang dinadala, naway magkaroon sila ng pag-asa na walang imposibleng hindi ka magagawa para sa kanila. At nawa po, mamaya, matapos po nilang mapakinggan ang iyong banal na aral, uuwi na po sila na magaan na ang kanilang kalooban at puspos na sila ng kagalakan at kapayapaan ng kaisipan. Amen. Palakpakan po natin muli ang ating Panginoon. Habang nagpapahayag po si Tita Pearl, meron po akong malaking katanungan sa aking kaisipan na nawa po, gamitin po ako ng Panginoon na kaparaanan para po magkaroon ng kaliwanagan ang salitang kanyang ipinahayag. Habang po siya ay nagpapahayag, nabanggit po niya yung dalawang salita na pagtitika at pagninilay. Hinahagila po ng aking kaisipan kung ano nga po ba ang pagkakaiba ng dalawang salitang ito. Ito po ba'y magkatulad? Ito po ba'y magkaiba ng kahulugan? Ito po yung karunungang hinihingi ko sa ating Panginoon na naway ibahagi niya para magabayan po niya tayong lahat upang ang dalawang salitang ito ay magkaroon ng kahulugan sa atin upang higit nating maunawaan yung nais ng Ama na tayo ay makapagtika o makapagnilay. Saan ko ba nabasa yung salitang pagtitika? Ako'y nagtitika na di na muling magkakasala sa tulong ng iyong mahal na grasya. Amen. Amen po ba? Parang doon ko po yun narinig. Sa akin pong pagsasaliksik ng kaisipan, habang ako'y dumudulog habang siya'y nagpapahayag, parang ibinahagi po sa aking kaisipan na ang pagtitika ay tingnan natin sa kalaliman yung ating sarili. Amen. Sa malalim na ugnayan sa Panginoon, hanapin natin, tingnan natin kung ano ba tayo bilang tao sa malalim na kahulugan. Parang yung ibinahagi niya sa akin. Looking into our inner self. Yung
kalooban natin, yung kaibuturan natin, yun po yung ating hagilapin. At kung atin pong makita yung ating sarili, habang tayo ay malalim na hinahalukay natin yung kalaliman ng ating pagkatao, saka po tayo ngayon, kasabay ng ating pagtuklas ng kaalaman sa ating sarili, ay ang pag-iisip ng kaparaanan kung paano natin babaguhin yung mga nakita nating hindi mabuti sa ating pagkatao. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. So, ang pagtitika is not concerning about other people. Hindi po concern tayo sa other people, kundi ang concern po natin sa pagtitika ay ang ating sarili. Tingnan natin ang ating sarili. Let us look into our inner self. Hanapin natin kung ano yung ating mga strength. Hanapin natin kung ano yung ating mga weaknesses. Lahat po naman ng tao meron yan, di ba? Meron po tayong kalakasan at meron din tayong kahinaan. Sa ating pagtitika, magsumika po tayo na yung ating mga kahinaan ay maging ating kalakasan. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Lahat po tayo may kahinaan. Amen? Aminin po natin. Huwag po tayong magmalaki sa Panginoon na sasabihin natin na, ay hindi, mabuti na ako sa pagpunta ko sa dambana ng Divine Mercy araw-araw at ako'y nakakapakinig ng mensahe. Wala na akong kahinaan. Mabuti na ako, magaling na ako. Pwede ba nating i-claim yon? Hindi po. Kahit po tayo nakababad na sa gawaing pangkabanalan, siguradong meron pa rin tayong kahinaan. Kaya ba natin tanggapin yon? Opo, magpakababa tayo sa Panginoon. Natanggapin natin kung ano yung ating mga kahinaan. Ito pong mga kahinaang ito, yun po yung mga negative qualities natin. Ano pong ibig sabihin yon? Yung mga ugali nating negatibo. Halimbawa, pagtatanim ng galit. Sa panahon ba na to na kayo ay halos araw-araw ay nandirito na? Kayo pa rin ba yung tipo ng Kristiyano na mapagtanim pa rin ang galit sa iyong kapwa? Dapat po, hindi na. Sa inyong pagtitika, yun yung dati mong ugali, pero nang ikaw ay inakay ng Panginoon, binago ka na niya, dapat wala na po yung ganong ugali. Sa ating pagtitika, pag-iisip sa ating sarili, meron pa rin tayong mga natitirang mga negatibong ugali tulad po nung panghuhusga sa kapwa. Tama, paminsan-minsan, naaalala natin, ay, narinig ko yon sa mensahe ng banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching na hindi maganda ang manghusga. Naaalarma ka, naaalala mo yung turo ng banal na Espiritu. Subalit may kahinaan ka na nakakapasok pa rin ng demonyo, na merong mga pagkakataon na napapadamay ka dun sa mga taong nagkukwentuhan, nakaharap mo na nanguhusga ng kapwa, pati ikaw, nakikiayon ka na rin. Mga kapatid, hagilapin natin yung ating sarili. Hagilapin natin sa tulong ng ating Panginoon kung ano pa ba yung mga kahinaan natin. Magtika tayo sa ating mga kahinaan. At kung ating mapagtikahan kung ano yung mga ito, kaya nyo bang baguhin ang sarili nyo? Kaya nyo bang baguhin ang sarili nyo? Hindi po natin kayang baguhin ang sarili natin. Sino po ang babago sa ating sarili? Ang ating Panginoon. Siya lamang ang may kapangyarihan na baguhin yung ating sarili. Pero, subalit, kailangang makikooperate tayo sa Panginoon. Amen ba? Binabago tayo ng Panginoon, makikooperate tayo sa Kanya. Marami po kasi sa atin yung sutil, pasaway. Binabago na tayo ng Panginoon, subalit ang ating pinapanatili ay yung paring ating mga pangit na pag-uugali. Mga kapatid, sana po
nung nakaraang mahal na araw na to. Hindi lang po pang mahal na araw ito ha. Ito pong gawaing pagtitika ay hindi seasonal. Ano po ibig sabihin? Hindi lamang pumipili ng panahon. Dapat po mga kapatid, gawin niyo po itong habit. Sa gabi, bago kayo matulog, magtika tayo sa mga naganap sa maghapon, apuhapin natin ang ating mga sarili at itanong sa ating sarili kung ano ba yung mga nagawa natin na hindi kalugod-lugod sa ating Panginoon. At kung ito po'y napagtikahan natin, wag po tayong makontento na yung pagkukulang natin ginawa nung Lunes, Martes, yung pa rin. Miyerkules, yung pa rin. Webes, yung pa rin. Hanggang Linggo, ganun pa rin. Kinalunisan, ganun na naman. Walang silbi ang ating pagkakilala sa ating Panginoon. Mga kapatid, yun po, yung pagkakaintindi ko sa salitang pagtitika. Muli po, uulitin ko, pagtingin natin sa ating kalaliman bilang tao, looking into our inner self. Para higit nating makilala ang ating sarili, kung ano ang ating kahinaan, maging kalakasan. Sa tulong ng Diyos Amang makapangyarihan na siyang magbabago kung ano yung ating mga kahinaan. Nawa po, sa tulong ng ating Panginoon, sinabi ko nga po sa inyo kanina, nagtapat po ako sa inyo bago ako nagsimula na ako mismo hindi ko masyadong naintindihan. Subalit, dumulog ako sa Kanya na naway ibahagi niya kung ano nga ba ang ibig sabihin ng salitang pagtitika. Gawin natin itong hindi lamang pang Semana Santa, kundi sa bawat araw ng ating buhay, magtika tayo upang tayo ay tuloy-tuloy na magbago at maging kalugod-lugod sa Ama para at the end, maging tagapagmana tayo ng Kanyang kaharian. At magkaroon ng saysay ang ating sakripisyo na araw-araw makarating tayo rito. Magandang umaga po at maraming salamat. Maraming salamat po, Tita Beth. Eksakto po yung sinabi nyo na ang pagtitika ay isang kalaliman at pag-aaral, pagkilala sa ating sarili sa bawat nating pagkakamaling nagagawa na kung ano pa, walang nakakaalam nun kundi tayo lang at ang Diyos. Kaya marapat sa bawat araw, tayo ay nagtitika, nagninilay at patuloy tayong hihingi ng tulong sa ating Ama upang mabago natin kung ano ang marapat baguhin sa bawat isa sa atin. At ngayon naman po, ay tatawagin naman po natin ang isa sa bagong alagad na hinirang ng ating Panginoon at saksi po ako nang sila ay bendisyonan ng ating mahal na Apo Kunsing at sila po ay alam ko na malalim na rin ang pagkaalaman ukol sa ating Panginoon at sa kabanalan niya. At tinatawagan ko po sa umagang ito ang ating kapatid na si Joanne. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Magandang umaga po sa hapong ito sa inyo, sa ating lahat. Nagagalak po ako. Mami, pinamo po ako ni Tita Doris. Sabi ko, ayoko po makikita ako ni Tita Pearl. Pero kalooban po ng Ama na magpahayag ako. Purihin, napakabuti po ng Ama. Ano po ba ang sa sarili ko? Tama po, sabi po ni Mami Beth, hindi po natin mababago ang sarili natin. Tama. Ang Ama po ang may kakayahan upang mabago natin ang ating sarili. Subalit, kailangan nagninilay din po tayo kung paano natin ito mababago. Tulad ko po sa dati kong buhay, talaga pong, sabi nga po, sutil. Opo, isa po ako sa sutil. Subalit, inahay po ako ng Ama sa dakong ito. Siguro po sabi ng Ama, anak, sobra na yung ginagawa mo, hindi na tama. Hindi niya po hinayaan na
mahulog ako sa apoy. Inakay niya ako dito. Dito po, patotoo po na buhay ang Diyos na babaguhin ka niya sa dati pong buhay. Lagi po ako nasa sugalan, sa bingguhan. Pagka po yung asawa ko nasa inuman, ako din, bakit? Nasa inuman ka, karap niya din po ako nakipag-inuman. Kapag po nagbabaraha siya, ako din po nakipagbaraha sa kanya. Pero po, purihin ang Ama na nabago niya ito sa sarili ko. Tulad nga po ngayon, kahapon, aalis sila, inaaya nila ako, pupunta sila ng Dinggalan upang mag-aliw, swimming nga po. Subalit, ang iniisip ko po may gawain bukas, hindi ako makakadalo. Parang kalooban na po ng Ama na mas kagalakan ko po ang makarating sa lugar na ito. Hindi ko na po hinahangad ngayon yung makasalibutang gawa. Na kapag po pupunta sa ganun, mas gusto ko pa po sa bahay mag-isa kaysa sumama sa mga makasalibutang gawa. Marami pong nabago ang Panginoon sa makasalibutang gawa sa sarili ko po. Nagpapasalamat po ako sa Ama dahil hindi niya po ako pinabayaan. Nung una po, sabi ko parang hindi ko kaya. Nawala po siguro ako mga 1 linggo, subalit kalooban po talaga ng Ama. Talagang sinundan po ako ng Espiritu, hindi niya po pinabayaan na tama nga po, pagka po talaga pala na nalalapit ka sa Ama, ang tukso mas lalong malapit. Parang tinatangay ka niya na parang ayoko na, hindi ko yata kaya. Subalit hindi niya po pinahintulutan. Talaga pong kinaloob niya po na maging isa akong hinirang, siguro po para palakasin at patatagin upang makalaban. Yun lang po, maraming salamat. Maraming salamat, mahal na kapatid. At tunay po kayong mapalad sapagkat sa bago kayong nahirang, marami ka ng nalaman. Marami ka ng nabago sa iyong sarili na tunay nga na ikaw ay nakasunod na sa ating Panginoon. At sa bawat araw na ikay naririto, pagpatuloy mo lamang yung pagsaliksik sa ating kabanalan upang patuloy nating makita ang ating kamalian at yun ay ating maitama. Ngayon po ay isa pa rin pong bagong alagad ang aking tatawagin, ang ating kapatid na si Marlene. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Muli po, magandang umaga sa inyo lahat, sa mga alagad, sa choir, sa pasyente at sa mga CAPS. Nagpapasalamat po ako sa Ama sa oras na ito sapagkat napakaganda po ng tema ng ating ni Tita Fer na ano daw po ba ang pagtitika. Ganon din po ako kanina, dumudulog din po ako sa kamukha rin po ni Mama Beth sapagkat hindi ko nga po alam kung ano yung pagtitika. Subalit purihin ng Ama, dakilain siya sa pamamagitan po ni Mami Beth. Nadama ko rin po kung paano ang pagtitika. Sapagkat ako po nung unang buhay ko po talaga pong hindi ko po maisuko sa Panginoon kung ano ang dapat kong baguhin. Sapagkat ang alam ko nga po bilang tao ay kaya kong baguhin ang aking sarili. Subalit, napakabuti ng Ama sa pamamagitan ni Mami Beth. Hindi po pala natin kayang baguhin ang ating sarili kung hindi bibigay ng Panginoon sa atin. Sapagkat noon nga po, napakarami pong pagsubok o pagdalisay na dumating sa akin na hindi ko man po naalalang tawagin ng Panginoon sapagkat ang alam ko nga po ay kaya ko nga po yun lutasin. Subalit hindi po pala. Kung hindi pagkakaloob sa atin ng Panginoon kung ano ang marapat at dapat nating gawin, ay ito po ay hindi natin mapagtatagumpayan. Sapagkat noon nga po ay punong-puno po ng galit, poot, hinanakit, selos ang aking puso at isip. Sapagkat wala nga po akong kalakasan kundi ang aking sarili. Hindi ko po hinihingi sa Panginoon sapagkat
hindi ko pa nga po siya kilalang lubusan noon. Subalit, nagpupurit, nagpapasalamat po ako sa Ama. Sa oras na ako'y akayin niya sa dakong ito, ang lahat po ng dapat ko po palang isuko at baguhin sa akin sarili, ay dito ko po natagpuan sa pamamagitan ng mahal na Apo Kunching na kinalugdan ng banal na Espiritu, sa pamamagitan po ng pakikinig ko po ng mga salita na iniluluwal niya sa atin. Sapagkat noon po, nung una po ako nagpupunta rito, talaga po ang mga mensaheng iniluluwal ng ating mahal na Apo Kunching ay yun po ang nagiging kaganapan sa aking sarili. Sabi ko po noon, bakit po kaya nalalaman ng mahal na Apo Kunching ang nangyayari sa akin? Hindi ko naman po sinasabi sa kanya. Sapagkat ang Diyos na buhay nga po na lumulukob sa Kanya ay walang nalilihim, walang natatago kung saan man po tayo dako naroon. Palagi po siyang nakatuon at nakasilay sa atin. Kaya po, nagpupurit, nagpapasalamat po ako sa Ama na sa bawat araw na pagtungo ko po sa dakong ito ay patuloy niya pa akong binabago at inaalis po niya lahat ang mga dalahin ko sa puso na hindi kalugod-lugod sa Kanya. Kaya nagpupurit, nagpapasalamat po ako sa Ama. Sa oras na pinalaya niya po ako sa lahat ng aking hindi marapat at dapat na ginagawa sa buhay. Ngayon po ay puno-puno po ng kagalakan ang aking nadarama. Wala man po akong anumang bagay o material na nakakamtam sa aking buhay. Subalit sa pamamagitan po ng mga banal na aral at salita niya na iniluluwal ng mahal na Apo Kunching, yun po ay isang kayamanan ko na po na natatamo sa aking buhay sapagkat yun po ang nagiging sandigan at kalakasan ko kapag may dumarating pong pagsubok o pagdalisay sa akin sapagkat ang mga salita niya nga po ay walang pagkabula. Sa oras pong ito, muli pong nagpupurit, nagpapasalamat ako sa Ama na pinupuspos niya po ako ng Espiritu sapagkat wala na po talaga akong tinatawagan kung hindi siya sapagkat alam ko po na hindi niya po kami pinababayaan sa araw-araw ng aming buhay na hindi ko man po namamalayan, nakakaraos po kami ng aming pamilya sa maghapon na buong galak at may pagmamahal sa bawat isa. Yun lang po at maraming salamat. Maraming salamat sa iyo, mahal na kapatid. At gaya nga po ng kanyang sinabi na tunay nga po siyang sa pagparito niya sa nambanang ito ay tunay nga po na siya ay nakapagnilay na at sa kalaliman ng pagninilay niya, sa pagtitikan niya, nakita niya kung paano niya babaguhin ang kanyang sarili. Mga kapatid, sa panahon po na ito at sa darating pang panahon, marapat lang po na ganun ang gawin natin sa araw-araw. Patuloy po nating saliksikin ang kaibuturan ng ating sarili na kung ano na nga po ba ang nagagawa natin na mga mali sa ating kapwa, sa ating Panginoon, sa ating sarili, sa ating mahal sa buhay, sa ating mga kapitbahay, na nagdudulo tayo ng sakit sa kanilang kalooban. Marapat po na sa araw-araw, gawin natin ito at hingin natin ang patnubay ng Ama. At sa oras po na ito, ihanda niyo po ang inyong sarili at paglabas po ng banal na Espiritu, ay ibukas nyo lang po ang inyong kaisipan, ituon po ninyo at hingin nyo sa Diyos ang patnubay upang inyong maunawaan at kayo rin po ang uuwing may galak sa inyong puso. At para po mawala ang antok nyo, tinatawagan ko po ang ating kapatid na si kapatid na Gloria upang tayo po ay awitan. Kapatid, palakpakan po natin ang buhay na Diyos para sa ating kapatid na si Gloria. Buhay ang Diyos.
Isang magandang hapon pong muli sa inyong lahat. Sa napakagandang tema ngayon, yung pagtitika. Alam niyo po, pagkaraan ng Semana Santa, Biyernes Santo, nandoon kami sa Pulonggubat sapagkat na sa kaukulang isang misyon din po, pagpapahayag ng kadakilaan ng Panginoon sa panahon ng Semana Santa. Ang salitang pagtitika, yan po ay sa akin pong pagkaunawa, napakalalim at mayroon din pong napakalalim na dapat na maging kahulugan sa ating buhay. Hambing sa pagninilay, subalit yung pagninilay medyo mas mababaw po iyon. Yung pagtitika, malalim po iyon. Kumbaga sa pagsuri sa kaibuturan ng ating mga puso. Pagsuri sa nilalaman ng ating budhi. Ano ba yung nilalaman ng ating puso? Ang bawat nating gawa na may kabutihan o may kamalian, may kasamaan. Pagsuri sa ating budhi. Tama po yung sinabi ni Madam na wala namang sino man na makapagpapabago ng sarili natin maliban sa hingi natin ang gabay at patnubay ng ating Panginoon upang anuman yung hindi mabuti sa atin, siya ang manguna sa atin, paunti-unti mababago natin yung bagay na hindi kalugod-lugod sa ating Panginoon. Kaya sa araw po na ito, nais ko pong awitin ang awit na ito bilang paghingi ng gabay at patnubay sa ating Panginoon sa bawat araw ng aking buhay, maging sa inyo, sa aking sarili. Araw-araw na ang tao ay marapat na may pagtitika sapagkat bilang mga tao, tayo po ay sadyang mayroong kahinaan. Kaya sa araw na ito, nais ko pong ihandog ang awitin ko ito kay Catherine Chico Lee, kay Emily Miranda, Marcelo Cao, kay Tita Pearl, Betiles, Tita Au, Tito Dante, sa mga kapatid natin na nasa Japan, sa iba't ibang bansa, kay Abby na anak ni Mother, kay Donna, at sa inyo pong lahat. Nawa po ay namnamin natin ano ba ang ibig sabihin ng awit na ito at higit sa lahat, hinahandog ko po sa ating Panginoon na sa bawat araw na tuwin ay lagi kong hinihiling sa Kanya na ako ay tuwin na ay Kanyang patnubayan, huwag niya akong pabayaan. At hinahandog rin po kay Wesley. Hello, happy viewing Wesley. Lead me, Lord, lead me by the hand and make me face the rising sun. Comfort me through all the pain that life may bring. There's no other hope that I can lead upon. Lead me, Lord, lead me on my life. Walk by me across the lonely road. Take my arms, show me the way. Show the way to live inside your heart. All my days, all my life, you are my life. You're the lamp upon my feet all the time, my Lord. I need you there. You are my light. I cannot live alone. Let me stay by your guiding love all through my life. Lead me, Lord. Lead me, Lord. Even though at times I'd rather go along my way, help me take the right direction, take your own. Lead me, Lord, and never leave my side. All days, all my life, you are my life.
Ama, sa bawat araw na ito, gabayan ako, Ama. Sa bawat oras pagsusumakit ko, Ama, ang puso ko'y ingatan mo. Sa buhay ko, alay sa'yo. Pag-ibig mo bumubuhay sa puso ko, aking Ama. Taglay kong pag-ibig mo, wagas tuwina, di mapapantayan sila. Pag-ibig mo, o Ama ko, you are my light, you're the lamp upon my feet. All the time, my Lord, I need you there. You are my light, I cannot live alone. Let me stay by your guiding Lord, all through my life, all through my days. Lead me, oh Lord. Salamat po. Pwede pa bumawit ng isa? Yan, dito ko muna. Okay, gusto ko po umawit ng isa naman na Tagalog. Medyo hirap po kasi ako pagka po binabasa ko yung kanta, karamdam ko hindi ko napipil. Kaya hindi ako makontento. Gusto ko yung pong hindi ko binabasa. Talagang sa oras na hindi ko binabasa yung kanta, inaawit ko. Ang pakibara ko, talagang direktang nakikipagnig ako sa kanya. Kaya po, sa sandaling ito, muli po, nais ko pong umawit ng isang awit para sa ating Panginoon. Siyempre, para din po sa ating lahat. Kung papaano nga sa bawat araw, meron tayong mithiin lagi sa ating buhay. Subalit kailangan maghari pa rin kung ano yung kalooban ng Panginoon sa atin. Huwag yung sarili nating kagustuhan. Okay po? Para pong muli sa ating Panginoon, siyempre po para din po sa inyo, para mapagnilayan nyo yung awit na ito. Ngayon ko lang nabatid na hindi biro ang umibig, nakapagtataka na daramay tunay na ligaya. Ngayong buhay ko ay sa'yo lang pinaubaya. Pangako sa'yo, ipaglalaban ko sa hirap at ginhawa ang ating pag-ibig, upang di makalayo kailanman, pagkat ang tulad mo ay minsan lang sa buhay ko. Noon akala ko ang wagas na pag-ibig ay sa nobela lang matatagpuan, at para bang kahirap na paniwalaan. Ikaw pala ang hinihintay kong pangarap.
pangarap. Ngayong kapiling ka at tayo'y iisa, hindi ko hahayaan na sa atin ay may hadlang. Pangako sa'yo, ipaglalaban ko sa hirap at ginhawang ating pag-ibig, upang di makalayo kailanman, pagkat ang tulad mo ay minsan lang sa buhay ko. Pangako sa'yo, ipaglalaban ko sa hirap at ginhawang ating pag-ibig, upang di makalayo kailanman, pagkat ang tulad mo ay minsan lang sa buhay ko. Pangako sa'yo, pangako sa'yo, ay minsan lang sa buhay ko. Maraming salamat po. Salamat po, mahal na kapatid. At habang po kayo nakaupo, marahil po may napulot kayo sa kanyang awitin, na tunay nga po nating hingi ng gabay at patnubay ng ating Panginoon sa araw-araw, upang sa bawat nating gagawin, tayo ay huwag maligaw. At ngayon naman po, habang wala pang ating mahal na Apo Kunching, ibibigay ko po sa inyo ang ating Mother of the House. Salamat po, Ama. Salamat sa iyo. Salamat sa wagas at tapat na pag-ibig mo, na sa bawat araw ay aming nadarama, na sa bawat araw ay aming nasisilayan, na ikaw kailanman ay di namatay, bagkus patuloy na bubuhay at bumubuhay sa aming mga puso, upang ikaw'y tuwirang mahalin at bigyan ng kaukulan, paglingkuran ng buong katapatan, at sa dako mong banal ay makipagtipan sa pamamagitan ng kinalugdan ng aming mahal na Apo Kunching, na sa amin ay ginamit mo upang matutunan ang iyong kaukulan. Amen. Buhay po ba ang Diyos? Pagtitika. Malalim. Ano po, sabi nga ni Mami Beth, 2 kataga, pero yung isa napakalalim. Ano po? Na sabi ko nga, ang masasabi ko po na sa loob ng 9 na taon na bilang Mother of the House, nung Black Saturday, naramdaman ko po kung paanong mag-renew ng aking vow kay God. Buhay po ba ang Diyos? Totoo po yun. Nagtika po talaga ako sapagkat nung Huwebes Santo, masama na ang aking pakiramdam. Dumiretso po yun hanggang kahapon. At salamat sa Ama sapagkat hindi ko binigyan ng negative na pagninilay yung bakit ako binigyan niya ng karamdaman, sapagkat alam ko ako may kasalanan. Bakit? Abusado ako sa katawan ko. Nasabi nga, pinahintulot niya na maganap upang siya lang yung mapokus ko sa aking isip. Hindi yung nararamdaman ko na ako'y may sakit, hindi sa nararamdaman ko na ako'y may ubo, kundi kailangan ko i-focus sa Kanya para lalo po akong makapagtika kung sino siya at sino ako sa Kanya. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Alam niyo po, siguro sa ngayon hindi niyo ako mapapaniwalaan, subalit hindi rin ito maiisip ng natural na tao kung ibabahagi ko po sa inyo. At salamat sa Ama sapagkat ang pagtitika ay parang ginto yan na kailangang hukayin mo ng malalim para makita mo yung kinang. At parang perlas, na kung gusto mo makamtan, kailangan lumangoy ka ng malalim para makamtan mo ang perlas. Hindi sa mababaw, sapagkat pag sa mababaw lang, mangingibabaw pa rin ang pagkatao mo. Buhay po ba ang Diyos? At sa oras ng pagtitika, kailangang
ihiwalay mo ang pagkatao mo. At ang damhin mong diretso ay ang ating Diyos. Buhay po ba ang Diyos? At yun po yung aking naramdaman Nasabi ko nga, ngayon ko naramdaman higit na sobrang kahabag-habag pala ng kalalagayan ng ating Ama at higit ng Kristo kung paanong tinubos ang kasalanan ng tao. Nagbulungan nga kami ni Mami Beth Masakit pakinggan, subalit pinadama ng Diyos kung gaano kakapal ang mukha ng tao. Pinadama ng Diyos kung gaano kawalang hiya ang tao. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Totoo po yun. Bakit? Maglibot po kayo, ilagay nyo lang sa balintataw nyo. Nasaan ang mga tao? Sabi nga, hindi kagaya nung unang panahon, mangilan-ilan na lang yung makadadama na mahalaga yung araw ng pagtitika. Amen? Ilan-ilan, sabi nga ni Mami Beth, ilang porsyento? Ilang porsyento na lang naiiwan na totoo ngang nagtika. Alam niyo po, ang sakit pala. Ang sakit-sakit ng dinaranas ng ating Ama. Dahil hindi nga natin naririnig kung ano yung damdamin niya, kundi ang alam lang natin ay yung biyayang ibinababa niya, hindi rin natin madaba kung ano ang kalagayan niya. Buhay po ba ang Diyos? Dahil hingi lang tayo ng hingi. Alam niyo po, dapat madama po natin pala yun. Amen? Pinahintulot ng Ama na hindi ako makalabas ng bahay. Sapagkat alam niya siguro na kapag alam niya bilang tao kung ano ang aking kahinaan, kapag ako hindi nagkasakit, lalabas sigurado ako ng mall. Sigurado. At lalabas sigurado ako ng ganito para malibang. Subalit, hindi ko po sinasakop ang inyong mga damdamin. Dahil ito'y ilalagay ko lang doon sa tema na ibinigay ni kapatid na Pearl. Ayan si kapatid na Pearl, may tinunguhan po sila sapagkat yun po ay kaukulang pagbibigay upang makadagdag sa kanyang kagalingan, sa kanyang lupang katawan. Na may tinunguhan po sila at sabi ko nga, nung time na hindi ako makalabas dahil siyempre inuubuan po, Black Saturday, maliwanag ang buwan. Amen po ba yun? Maliwanag ang buwan. Nakatingin lang ako sa bintana, nagmamasid sa kalikasan, at doon ko naramdaman. Sobrang napakahalaga palaligan sa ating lahat. Na sa oras ng pagtitika, huwag mo nang pahalagahan ang sarili mo. Tapos na. Tapos na ang ginanap at ginampanan ng Diyos sa buhay mo. Amen? Sa pagkakataong ito, kung bakit tayo naririto, kung bakit tayo binibigyan ng pagkakataon, ako po, inilagay ko po ang sarili ko. Bakit ako preserve ni God? Para gamitin ko ang oras ko sa Kanya, hindi para sa sarili ko. Bakit po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Subalit, ano ang basihan ng tao? Wala yun sa laki. Amen? Wala sa laki. Aanhin mo yung malaki na nagagawa ko lahat ito pero hindi naman pala totoo sa likod nito. Amen? Bakit po ba ang Diyos? Kaya mga kapatid, masakit. Subalit ito po yung alalahanin. Na sabi nga, Ama, ito po yung malinaw na sinambit niya. Anak, makasdan mo ang tao. Ang saya-saya. Napakasaya nila sapagkat nasusustain nila yung sarili nila at sa gusto nilang galak. At sa oras na sila nalumbay, anong pumapasok sa isip, bakit ganito nangyari sa akin? Alam niyo po, wag niyo yung itatanong sa Diyos. Sapagkat kasalanan mo na yan, hindi kasalanan ng Diyos. Buhay po ba ang Diyos? Tingnan niyo po na pagbibintangan natin ng Diyos sa mga nagaganap sa atin na hindi naman siyang may gawa. Amen? Yan ba? Napagnilay niyo po ba yan? Kapag natarok niyo po ang kaukulang damdamin ng ating Panginoon, hindi ko sinasabi sa inyong paniwalaan niyo ako sa oras na ito. Subalit, ibinibigay ko lang po sa inyo ang pahayag po niya sa aking kaisipan at sa aking kalooban. Na kung wala po palang maninindigan, na totoong maninindigan sa Kanya, matatalo siya. Amen? Matatalo. Dahil nga siya'y makapangyarihan at kayang manindigan ng totoong pagmamahal niya sa tao, hindi siya matatalo. Amen? Buhay po ba ang Diyos? Kaya, anong nais ko pong ipakahulugan sa inyo? Kapag tinanggap po natin ang ating Panginoon, bigyan po natin ng paninindigan na mahalaga siya. Hindi siya mahalaga dahil binibigyan ka niya. Hindi po yun Sa hirap at ginhawa, sabi nga ni kapatid na Gloria, sa hirap at ginhawa, sa karamdaman at sa kalakasan, kailangan panindigan mo siya na siya lang at wala nang iba. Buhay po ba ang Diyos? Mga kapatid, panahon ng pagtitika, ang daming pinadama sa akin ng Diyos. Amen? Sobrang abusado ang tao. Amen? Na hindi nila naisip, ano ba ang kalalagayan ng nagbibigay?
Di na ba ng mga tao na ang nagbibigay, na mahalaga at nagpahalaga sa ating mga tao ay napahalagahan ba ng tao? Natural, pwedeng humingi ka, magdasal ka. Natural, pwedeng magpakabuti ka. Pero hanggang kailan? Amen? Buhay po ba ang Diyos? Alam niyo po, purihin ang Ama. Salamat po, mahal na Apo. Nung oras na Black Saturday, nung oras po na yun na nag-text ang mahal na Apo na putol po ang text, at ang unang pumasok sa akin ay, patnubayan ka ng Ama, Anak at Espiritu Santo, Ave Maria Purisima, narinig ako ng Diyos. Tumutulo ang luha ko, hindi dahil sa lumbay, kundi sa galak, na naramdaman ko po ang presensya ng Diyos, na sa oras ng pagtitika, hindi ko inalam kung ano yung ibibigay niya sa akin. Kundi, ang inalam ko, kung ano ba yung gusto niyang gawin ko, bakit niya ako preserve sa dakong ito? Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Bakit po? Isipin niyo ha, binuhay ka ng Diyos, kakain ka lang, matutulog ka, magtatrabaho ka para sa sarili mo. Nakakasawa. Amen? Subalit, hindi po pala nakakasawa yung kakain ka, matutulog ka, maglilingkod ka sa Diyos, hindi ka pala nakakasawa sapagkat alam mo na mayroon kang hihintayin pagdating ng takda na may patutunguhan ka. Buhay po ba ang Diyos? Sige, magnilay po kayo. Magnilay po kayo. Alam niyo po, dati hindi ko yan naiisip eh. Masarap lang kumain, matulog, magpakasarap. Subalit, nung Black Saturday, kumain, matulog, sabi ko sa Ama, kung ako'y kakain lang at matutulog, kuhanin mo na ako. Kaya kung ano yung gusto mo, sa karampot na kakayanan na ibibigay mo sa akin, kung paano mong preserve ang buhay ko sa dakong ito, na para paglingkuran kita, sabihin mo sa akin. At alam niyo po, ang tinura niya, Anak, ilan ang maninindigan sa akin? Kaya kung hindi niyo paninindigan ng Diyos na siya'y buhay, walang mangangaladakan sa Kanya na siya'y buhay. At ang mangingibabaw ay ang handog ng dilim. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun, mga kapatid? Andiyan na po ang ating mahal na Apo. Nawa po, ang karampot na ito ay magkaroon ng pitak sa puso nyo. Hindi dahil tinuturuan ko po kayo. Idinatal lang sa aking kaisipan ng Ama, yung kaukulang kahalagahan. Bakit ikaw naririto? Bakit kanya inuulatan? Bakit kanya binibigyan ng karunungan? Bakit kailangan gamitin mo sa Kanya ang kaloob niya sa'yo? Sapagkat dahil kailangan makinabang siya sa'yo. Hindi dahil ikaw lang makikinabang habang nabubuhay ka na magalak ka, subalit hindi mo siya nabibigyan ng para sa Kanya. Buhay po ba ang Diyos? Kaya mga kapatid, nawa po ang karampot na ito ay makapagbigay daan po sa inyo upang wag nyo nang panghinayangan ang lahat ng meron kayo. Amen? May narinig nga po akong isang artista, hindi ko nasasambitin kung ano, nangusap daw ang Espiritu sa kanya nung gabi. At humiling, sabi daw po niya, ay ganito, Ama, Diyos ko, salamat sa mga biyayang binigay mo sa akin. At nang ang Diyos na nangusap sa akin na, ilahad mo naman sa iba ang palad mo, hindi ko kayang gawin yan. Pinaghirapan ko ito eh. Yun daw po yung sagot, tutulugan na lang kita. Alam niyo po, nung nag-attend daw po siya ng homily, nung umaga na yon, doon sa 7 palabra na yon, narinig po niya, paano ba mag-shake hand ang tao? Nakakuyong po ba ang kamay? Hindi makakapag-shake hand na nakakuyong ang kamay. Kailangan nakalapat. At ganyan din ang Diyos sa atin. Kaya nung oras daw po na yon, yung sinabi sa kanya ng Diyos nung gabi na yon, umiyak siya ng umiyak. Bakit niya tinanggihan yung gusto ng Diyos sa kanya samantalang lahat ng biyaya yan nasa kanya na? Mga kapatid, bakit ko po ito binahagi sa inyo? Yun po ang katotohanan. Ang lahat ng biyaya ay hindi ikaw may-ari. Ang Diyos. Kaya sabi ng Panginoon, Anak, sa iyong kawalan, sa iyong kasaganaan, ipagsigawan mo ako, at sa iyong kawalan, ipagsigawan mo pa rin ako, sapagkat taglay mo pa rin ang buhay. Buhay po ba ang Diyos? Kaya mga kapatid, nawa po, yung pagtitika po at yung kung paano ang kaganapan nang tayo po ay pinainom at hinugasan, ito po ang pinadama sa akin ng Ama. Bakit ko kayo pinalago? Upang mula ulo hanggang talampakan, mangibabaw ang aking mga aral. Malinisan ang buong inyong katawan mula ulo hanggang talampakan at ako mangibabaw sa inyong kalooban. At sa inyong paghakbang ay tuwirin niyo ang landas patungo sa akin at wag na kayong magbalik pa sa bilang kayo na inakay ko kayo mula sa mundo. Buhay po ba ang Diyos? Kaya salamat po, mahal na Apo, nakatatlong hugas at inom po ako. At purihin ang Ama kahit nilalagnat gabi-gabi, subalit naroon yung hindi ako hinihingal, hindi ako nahihirapan. Nahihirapan yung tumitingin sa akin.
yung aking mga minamahal sa buhay. Nahihirapan sila, pero ako hindi ako nahihirapan. At salamat sa Ama, sapagkat yun po yung hiwaga niya. May kakampi ka na din nakikita, na akala ng tao, kawawa ka. Subalit ang kawawa pala, yung mga tao na kumakawawa sa'yo, sapagkat ikaw ay kilala mo ang Diyos, hindi ka kawawa, sapagkat may higit nagmamahal sa'yo ang Diyos na bumuhay sa'yo. Muli, magandang umaga at maraming salamat. Maraming salamat po at nawa po ay naunawaan nyo ang kahalagahan ng pagtitika upang sa ating pagninilay ay lagi po nating hihingi ng gabay at patnubay ng Ama upang sa bawat nating gagawin na tutup din, tayo po ay hindi maligaw. Maraming